Ano nga ba yung mga bagay-bagay na pwedeng makaapekto sa'yo para humina ang iyong milk supply? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Number 1. Siyempre kapag meron kang poor attachment or poor positioning, hindi maayos yung pag-attach mo kay baby, hindi maayos yung position niya, kaya hindi siya nakakanganga, hindi siya nakakabuelo ng sack ng maayos, mga ganong bagay is malaking factor para hindi makasak si baby ng maayos. And tandaan nyo, kapag hindi maayos ang sack ni baby, hindi na i-empty yung milk mo, hindi rin maayos ang milk production. Number 2, si baby mo ay hindi mo napapadede sa enough time at hindi mo siya napapadede ng matagal. May mga times kasi nagle-let go sila para lang lumunok. Hintayin mo kung babalik pa or talagang satisfied na sila. Kasi minsan, kapag nag-let go sila is para lumunok or para dumighay, ini-stop nyo na yung breastfeeding. Check nyo, observe nyo kung babalik pa siya ulit. Kailangan din tama ang timing or yung interval ng pagpapadede. Ang breastfeeding naman, unlilatch yan eh. Kapag need ni baby, pasusuka lang. Or meron tayong sinusunod na interval na at least 2 to 3 hours ang pagpapadede. Number 3, kapag ikaw ay nag-smoking or umiinom ng alcohol or alak. Yung mga yan is meron silang content na nakakapag-suppress sa milk production na yung baby. Number 5, ito naman is para sa mga mixed feeding. Kapag mixed feeding kayo, lagi nyong iuna ang pag-offer ng breastfeeding kaysa sa mga bottle feeding. Kasi syempre, kapag nauna na yung bottle feeding, nabusog na sila. O hindi na siya nakakasuso sa'yo ng marami. Yun nga, tulad nga nasabi ko kanina, kapag hindi na-empty ng maayos ang breast, hindi maayos din ang milk production. Usually naman ang mga bottle feeding pang reserva lang, if hindi pa talaga nabubusog, and if your baby is not getting enough milk sa'yo. Breastfeeding first before bottle feeding. Number 6, alam nyo ba na ang anxiety, stress, or depression ay nakaka-apekto talaga sa milk production nyo. Siyempre, if you are stressed, or depressed ka, hindi ka na kumakain ng maayos, hindi ka na uminom ng maayos, hindi ka na nakakatulog ng maayos. And if you are breastfeeding, kailangan mo kumain ng maayos, marami, mag-hydrate ka, and matulog ka ng maayos para makapag-produce yung body mo ng enough milk. Yun yung mga factor din na possible mag-decrease yung milk supply mo. Lalo na sa mga kakapanganak lang, di ba? Usong-uso and ramdam na ramdam nyo talaga yung depression. Yun nga tinatawag ng mga postpartum blues na pwede mag-lead to postpartum depression. Another factor din pala mga mami, if your baby has tongue tie. Pakita ko na lang yung picture, ganito siya. Yan, para mas ma-visualize nyo. Kapag ganyan kasi is hindi nakakasak si baby ng maayos, parang limited lang yung pagsak niya. Kasi nga parang may pumipigil sa kanya because of tongue tie. Mabilis lang yan i-treat. Sabihan mo lang sa pedya mo, then ginugupit lang nila yan. Mas maaga mong masabi, mas madali kasi kapag ginupit at bata pa, less lang yung bleeding. So, yung mga factors na sinabi ko is greatly affect your milk supply. Kasi nga, pinaka-idea doon, basta ang breast ni mommy is hindi properly na-empty, both breasts, hindi na-empty, walang mag-signal sa brain natin to produce more milk. Kasi nga, parang sa brain natin is meron pa nga eh. So, kailangan talagang ma-empty ni baby yung milk or ma-empty mo through pumping para magbigay ng signal sa brain natin to produce more milk. Basically, ganun lang siya talaga. You need to empty your breasts for you to produce more milk. So, I hope mga mommies, you learned something from this video, from this content. Thank you po sa mga nagtatag and nagsishare ng mga videos ko. Really appreciated it po. Kasi syempre, ako talaga nagpo-produce ako ng mga informative and quality video para sa inyo and para rin meron kayo mapanood araw-araw. So again, thank you for watching this content and continue sharing my videos and see you on my next content.